Samantala, isang bagong pag-aaral ang inilabas ng Statistics Canada Miyerkules kung saan nakitang karaniwang low income ang mga non-permanent residents na nasa Canada noong 2016 hanggang 2022. Ang epekto nito sa mga Pilipino, alamin sa report ni Kisha Balatbat. Mas karaniwan daw merong low-income ang mga non-permanent residents sa Canada ayon sa bagong pag-aaral ng Statistics Canada Miyerkules. Ginamit sa nasabing pag-aaral ang datos mula sa 2016 census at tinignan ang pattern sa mga patuloy na nagkaroon ng low-income gamit ang sample ng mga nagsumite ng tax mula 2016 hanggang 2022. Nakita sa panahon ng pag-aaral, higit doble ang tsansang patuloy na nagkaroon ng low income ang mga recent immigrant kumpara sa mga non-immigrant. And low income here is defined as falling under the low income measure, which is a relative measure, meaning we're looking at how people compare to an average. And it's pegged at under half the median income of families in Canada. So it's also after tax and it's adjusted for family size. Ayon sa StatCan analyst, hindi tinignan ng pag-aaral ang mga sanhi ng mababang kita sa mga recent immigrant at racialized group. Karaniwan din daw kapag nakaalpas sa low income ang mga tax filer, hindi na sila bumabalik. Karamihan sa atin, mga pumapasok through the caregiver programs, temporary foreign worker program, food processing and agricultural streams, at pati na rin ng international students pathway. Most ng mga nag-work sa sektor na ito ay mga manggagawa or workers that are also earning minimum wage or slightly above minimum wage. Noong 2017, ang mga Filipino tax filer, mas karaniwan daw nakaalis sa low income kumpara sa non-racialized at non-indigenous tax filer. Kapag nakaalis, hindi raw sila kasing karaniwang nakabalik sa low income noong 2018. Specifically for Filipino migrants, yung low income risk is often tied sa mga temporary migration pathway, employer-tied work permits, occupational segregation sa care, sa service, sa food processing, racialized labor market barriers, credential non-recognition, recruitment debt, and also merong family remittance obligation. So, yung income outcome is not only market shape but also policy shape. Para sa ilang Pilipino sa Toronto na nakausap ng Omni News, kinailangan daw mag-adjust ng dumating sa Canada at maghanap ng trabaho. Basta hindi ka mapili, like maraming trabaho, like yun nga, sabi ko sa'yo kahit ano, pwede mong pasukan. Depende din sa tao yun. Before was like kukunti pa kasi ang tao, di ba? So, hindi masyado, kaso ang lahat ng trabaho kasi mga factory, doon lahat sa labas. Ang iba, kailangan mag-adjust sa gastusin sa bansa. Ang hirap ng gastusin dito kasi ang mahal, lalo na yung upa sa bahay, tapos yung mga bilihin, hindi naman sila ganon kamura kundi mahal. Tsaka may dalawa kong anak na kararating lang last 2024, so dagdag gastos din. Kinakaya pero wala ka talagang maiipon. Yan. Walang ipon talaga. Purang mapupunta lahat sa expenses. Ayon sa Migrante Canada, makakatulong kung magkaroon ng polisiya na magbibigay proteksyon sa lahat ng mga manggagawa at maipatupad ang living wage. Kisha Balatbat, Omni News, Toronto.